Ito, si Congressman Abante nakahanap ng katapat sa Quadcom. Ang isang matapang matino na ex-PDEA Chief, General Wilkins Villanueva. Nagkasagutan sila at hindi nagpatinag itong si General Villanueva. Akala ni Abante hindi siya papalagan ni General Villanueva. Okay, pakinggan natin yung sigawan nila sa Quadcom hearing. In fact, walang information na pumasok sa akin. Yan si General Villanueva. Point of order, Mr. Chair. Ano ba, sino ang pinapaliwanag ni General Villanueva? Siya ba o si Michael Yang? Sino ba pinapaliwanag mo? Sarili mo? Sarili ko, Mr. Chair. Paliwanag mo yung sarili mo. Yes, sir. Ba't nga bagin ka na ibang pangalan dito? No, Mr. Chair. Kasi, Ngayon na lang ako. Mr. Chair, ang Ngayon na lang ako sinabi kasi, nagsalita, ha? Hindi ako nagkasalita kanina pa, ha? yes, Mr. Chair. Ang sinabi kasi ni Colonel Asierto, patong ako dahil ikper ko si Michael Yang. So, as far as I'm concerned, Mr. Chair, wala akong kahit Ito, nag-ugat ang problema dahil yung isang police colonel Asierto na sa totoo lang, sumasakay lang sa panahon. Yang Colonel Asierto, nagtatago ngayon, PNP. Operative siya sa PNP. Itong si Wilkins Villanueva, PDEA yan true and true. So yung mga drug operation sa Davao, si Wilkins Villanueva ang in charge, nakikisakay lang yan si Colonel Asierto at meron siyang information kunuhay, raw information na na-involve si Michael Yang. Ay hindi naman mabalidate kung totoo nga na-involve si Michael Yang. At itong si General Villanueva, nag-conduct ng validation, hindi siya confirm sa ibang sources. Ibig sabihin, hanggang chismis lang yun. Yan ngayon ang ipinipilit ng Quadcom na sabihin na cleaner daw ni Villanueva, Wilkins Villanueva, si Michael yan dahil may utang na loob kay President Duterte dahil inappoint siya ni Duterte. But I tell you, I have personal knowledge, yung integrity, yung pagkatao nitong si General Wilkins Villanueva. May common friend kami, PME graduate. Yun, nagsasabi yung PME graduate na common friend namin na matino itong si General Wilkins Villanueva. Ang daming napakulong yan. Ang ganda yung performance niya as PDEA Chief. Okay, ipatuloy natin ang balitaktakan ni Abante o ni General Villanueva. kahit anong information about Michael Yang. Nagbigay siya ng information kay General Bato, kay General Aquino. So, Alan Lim, involved sa illegal drugs. But, Mr. Chair, baka pwedeng maipakita natin kasi pinatawag kasi ako sa Malacanang noong 2021 para i-explain yung aking saloobin tungkol kay Alan Lim. Baka pwedeng mai-flash natin, Mr. Chair, yung alleged Alan Lim na picture na Mr. Chair. okay, yes. He is lawyering for Michael Yang and No, Alan Mr. Lim. Chair. No, Mr. Chair. General Villanueva, may I just ask you to refrain from speaking because the committee members feel that you are lawyering for someone. No, Mr. I Chair. just allowed you to speak because your name was alluded Yes, to Mr. and was Chair. mentioned in the questioning propounded by Congresswoman Luistro. Yes, so, Mr. Chair. yun lang ang iyong sabihin, no? Wala nang iba. Do not speak in behalf of whoever. Yes, sir. Yung sarili mo Mr. lang. Chair, Mr. You have- Chair. you have For the sake of accuracy, can we please confirm first from Colonel Asierto if he is included dun sa pumapatong? Mr. Chair. Andiyan pa ba si Colonel Asierto? Colonel Asierto? Yan, wala na siya, Asierto. Ulitin ko may personal knowledge ako sa karakter, pagkatao ni General Wilkins Villanueva. Na-assign siya sa Region 10 Naging PDEA Regional Director siya sa Cagayan de Oro. Kaya alam ko yung kanyang Tuloy natin. Yes, ang tanong ni Congresswoman Luistro, kung included ba raw sa iyong statement na may mga patong itong si General Wilkins Villanueva. Ang
sinasabi ko po is clear niya si Michael Yang at si Alan Lim dun sa sinasabi niyang statement sa Malacanang. Ngayon, bakit niya i-clear? Kinausap niya ba si Michael Yang? Kinausap niya ba si Alan Lim at that time? Bakit niya clear? Kasi inutos sa kanya ni Bongo, saka ni Presidente Duterte. So, yan ang yung basis para sabihin na si General Villanueva ay kasama sa patong. Tama po ba? Oo, dahil pinutagtahan niya yung dalawa eh. O yan, very clear ang sinabi ni Colonel Asierto. So, Yes, Mr. Chair. you can actually defend yourself. I'll Yes. I'll give you 1 minute to do that, General Villanueva. Ito, Mr. Chair, yun explain ko nga, sir, Mr. Chair eh. Bakit ko clear si Michael Yang? Kasi wala akong information eh. At siya ang nagbigay ng information about Michael Yang. Hindi naman niya sinabi sa akin, Mr. Chair eh. I don't have information about Michael Yang. Yung kay Alan Lim, Mr. Chair, kasi, Mr. Chair, I was trained ng facial recognition sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. And part of that module is facial recognition. Yung pinasok kanina doon, Mr. Chair, na picture na dalawa, ang laki ng diferensya, Mr. Chair. Eh. Okay, sige. Pag-uusapan natin yan sa next hearing. Meron pa kasi tayong isang topic today and our resource persons are here since this morning. But, Mr. Chair, I do not deny na si Alan Lim... Wait. Do not speak when the chair does not recognize you. Yes, okay? Mr. Chair. I'm sorry, Mr. Chair. I am explaining. So, papunta ho tayo sa next topic natin for today, EJK. Hindi pa ho tayo tapos. I will give you all the time when the appropriate time comes. So, tapos. Okay, so ang sentro sa kanilang talakayan is Michael Yang ba is involved sa droga? Si then Mayor Duterte, campaign promise niya is ang lumalalang problema sa droga ay kanyang tatapusin. And I believe him so. Yung sincerity niya na isolve ang problema sa droga, talagang matindi. Gusto niya talagang malinis ang Pilipinas sa droga. Nagawa niya yon sa Davao. So ngayon, itinaya niya na lahat. Ngayon, delikado nga siya sa ICC. Baka maaresto siya at itrial sa ICC. Eh bakit? With all his passion, commitment to stop itong problema sa droga, bakit pa siya kukuha ng presidential advisor na may kinalaman sa droga? Imposible para sa isang tao na lumalaban sa droga, yan si Pangulong Duterte, na kukuha siya ng advisor na may So, hindi ako maniwala kasi ano ito, alam nyo na ang Quadcom may political agenda. Gusto lang nilang sirain ang mga Duterte. Yan ang perception ko. Akin lang yun. Again, balik tayo kay General Wilkins Villanueva. Kanina, sinabihan niya yung naunang pagtatanong, yan si Congressman Kongkon, na hindi naman pwede, Your Honor, na chismis lang ambas yan, pailan mo na ng kaso. Kasi yung mga report ni Colonel Asierto na inililink si Michael Yang sa droga is unvalidated reports, raw information lang. So, wala. Na-clear siya. So, I hope na may hangganan na itong never-ending na Quadcom hearings na ito. Galit na galit sila, hindi nag-attend si Pangulong Duterte. Iimbitahan ulit kuno. So paano kung hindi pa rin mag-attend ang Pangulo? Kasi sabi ng Pangulo, dating Pangulo, wala siyang tiwala sa integrity
yung fairness ng Quadcom. Di talagang hindi mag-attend. Pag Senate hearing naman, mabilis pa sa alas 4 mag-attend ang Pangulo, dating Pangulo, kasi patas doon, dito sa Quadcom. Wala. So, again, saludo tayo kay General Wilkins Villanueva at sorry na lang kay Congressman Abante, nakahanap siya ng katapat.